So yun guys, dito yung nagsimula ng ating parada. So as you can see, okay na yung mic kasi tawag dito nag-take ako ng first take ko nung Monday kasi hindi siya gumana. Ngayon sana gagana na to mamaya. Sana makapag tawag dito, makapag-video na tayo ng mas maayos. Pero kung sa baba, masikip kasi itong helmet ko Baka soon, makapagpalit tayo ng spider helmet na ganito rin. Spider core, yan. Gusto ko yun. So yun guys, so review ko pala sa ating Rosy Adventure X. So 6 months ko na palang gamit yung ating Rosy Adventure X. So nakuha ko siya ng February, tapos ngayon mag 7 months na siya ngayong August. So ngayon 6 months pa lang siya. So yung mileage niya nasa 9,200 na siya. Ko, sumasabit sa baba ko yung mic ko. Wait lang. Sumasabit Yun, so nasa 9,200 something na yung mileage niya. Siya pa din yung gamit niya hanggang ngayon. So yun, syempre, alaga tayo sa change oil, alaga sa mga alagaan natin ito dapat para tumagal na siya na napakatagal. So, ano ba yung ginugusto ko sa Rosy Adventure X? Siyempre, dati naka-easy ride tayo. Siyempre, naka-4B. Yan, number 1, 4 volts power. Hindi na talaga tayo mabibitin. Depende na lang kung titimplahan natin yung panggilid. Yung stock panggilid niya kasi medyo bitin tayo sa stock panggilid niya. Siyempre, stock yun Tapos yun, pangalawa, naka-liquid cool na siya. So, based sa mga natanungan ko, pag liquid cool ka, kahit mainit na yung makina mo, may power pa rin kasi naka-liquid cool. Unlike kung air cooled, siyempre, once na minute yung makina, yung parang hindi na siya ganun ka most power yung binibigay niya. Yan. So, yun nga, add ko na din. So, encounter issues natin kay Beta. So, Beta yung pangalan ng motor na to. Ang gawin lang encounter kong issues sa kanya. Encounter kong issues sa kanya, tawag dito, yun, moist sa headlight. So, nagkaroon tayo ng moist sa headlight noong bandang April. Tama, April. Nireport ko siya by April 29. Basta April katapusan yun. Last week na April, doon siya nireport. Tapos by May, namatay yung papa ko ng May. Yun. Dinala ko pa siya from Mabalacat, Pampanga to Santa Maria, Laguna. So 3 beses ako bumalik. Tapos may isa pang sinundo ako from Santa Maria, Laguna to SM Calamba, Laguna. Balikan din yun. So doon para nakita ko yung durability tsaka endurance ng motor na to. Siyempre first long ride yun, Laguna yun pre. From dito sa Pampanga, nasa 6 hours to 8 hours yung biyahe namin noon. Siyempre, 8 or 7 or 6, depende, di ko alam Depende pa yun sa bilis. Siyempre, ako naman, natakot ako, siyempre, brand new itong motor, baka mamaya magkaroon ng issue or di ba? Pero sa awa ng Diyos, sa pagbalikan namin na yun, patagumpay kami nakapagbalikan, nagpunta ng balikan ng motor na to. Tapos dalawa kami nung kasama ko yung kapatid ko. So yun, yung issue ko lang talaga. Tsaka yung pangalawa, itong panel moist natin. Itong panel, pag umulan ng malakas, nagkakamoist yan siya. Pero nawawala naman siya once na ibilad mo siya sa arawan. Nawawala naman yung moist niya doon. Maaga pa naman, ayan, 10:26 pa lang naman. Di pa naman tayo late. So yun, nawawala yung moist niya pag itong panel natin is binilad natin sa arawan. Pero yun nga lang, pag naulanan siya, yun, nagkakamoist talaga siya. Pero, yun ako na siya sa Kasa. Sabi lang sa akin ni Kasa, is, ko lang daw, iwasan lang daw mabasa. Pero sa akin, mabasa. Wala no choice, kailangan talaga mabasa. Ngayon ako na lang. Para for me, hindi na siya main issue talaga sa akin kasi mag-moist, nabibilad naman sa araw, nawawala, okay lang.
Hindi naman na siya big deal para sa akin. Ewan ko lang sa ibang user na nakaganito kung big deal sila, syempre, di ba? Pero para sa akin, okay naman. I'm happy with this unit naman. So yun guys, then yung gamit natin lang is dito sa aking motor. Syempre, ang recommended dito is yung Shell long ride na tag 400. So wala tayong budget doon. So naka lang tayo, naka Zeno Prime na 1 liter. So every 1,500 nagpapalit tayo ng langis. Isinasabay ko na din yung oil filter. So yung oil filter natin nandito sa may bandang gilid dito. Ang kasukat niya ay pang sniper. Ang sniper 155. Yung Vega Force yan mga makasukat niya. So hindi siya ng size ni Plex 125 ni Rusi, ni Sparkle 125. Same sila ng size ng oil filter. Pang sniper din. Tapos sa gear oil ko, ang nabasa ko rin base sa group, nasa 150 ml daw yung kanyang oil filter capacity. So, ang ilalagay ko lang is 120 ml ni Zeno din. Siyempre, Zeno din tayo. Okay naman siya. So, far so good. Every third change oil, palit tayo ng ng gear oil. So, example, first, second, pang third, tsaka nagpapalit. So, bali nagiging siya ng 4,500 km bago ako magpalit ng gear oil. Then, iniiwasan ko naman tumapunda sa mga baha. Tsaka dito naman sa Pampanga, di naman ganun kabaha dito. Wala naman masyado. Then, the rest doon, yun pala sa CBT natin, naka-regroup bell na pala tayo. Kaya nawala yung nito. Wala siyang dragging, okay yung takbo niya. Nawala kasi nung stock, lakas ng dragging. Talagang napakalakas. Alam mo yung feeling na binuksan ko siya, nilinis ko na bago linis, pero may dragging pa din. Pero simula na nag-group bill ako, nawala siya. Yun. Tapos nagpalit tayo ng center from stock to 1,000 RPM. Gas consumption ko naman nung stock pa to is 31 to 33. Eh nung nag 1,000 ako, nag 32 to 33 siya. Tapos na long ride ko, yun, Laguna, pumapalo siyang 38 to 40. Yun yung pinaka-max niya. Pero pag city driving ka, syempre mga ganito, traffic, stop and go, malakas talaga yung consume niya ng gas. Which is, okay din naman para sa akin. Syempre, 4B tayo tapos naka-liquid cool. Ano pa ba? Ayun, tapos pala, nagpalit na rin pala ako ng air filter. So, sa 9,000 Odo, nung nagpalit ako ng air filter niya, unlike dun sa past motor ko na Easy Ride, ang dumi na niya ng air filter niya. Malikabok na, iba na yung kulay ng stock. Siyempre, from stock to kulay ng alikabok, alam naman natin yung difference niyan Si Easy Ride kasi, bago naging madumi talaga yung air filter noon, pumalo muna ng 10,000 kilometers yun. 10,000 Odo kilometer. Ito, siya 9,000, madumi na talaga siya. Tapos naramdaman ko na din yung delay, yung wala nang arangkada, ganon. So ngayon, nagpalit tayo ng pang TMX Supremo. So ngayon kasi, ang kasukat niya air filter is pang TMX Supremo. So hindi talaga yung buong assembly ng air filter, no, yung malapad. Ginawa natin, kinat lang natin yung mismong air filter, tsaka natin ipinasok yung TMX na air filter. Tapos tinurnilyo na lang natin, tinurnilyo ko na lang, tapos nilagyan ko ng stick glue. Ano pa ba? Yung stick glue, tapos kinat out ko lang siya para magsakto, para hindi siya bumuka. Oo. So yun guys, add ko na rin pala yan, itong setup natin. Yan, magandang phone tayo ngayon. So, yun pa rin yung phone. Tapos yan, Supremo action camera sa uluhan ko para sa POV, habang nag-drive ako, nakikita niyo yung mga nangyayari. So yun nga guys. Gamit pala natin dito pang ADB na visor bracket kasi para mapataas, para magamit yung POV ko. Nakatutok sa harap. Sige, bigay ko na sa'yo. Ay, ako. So, sana tuloy-tuloy na rin yung mga pag-vlog natin na iba. So, next natin doon is yung habang nag-drive tayo, yung bang on the way sa work yan. Na gusto ko nakikita ko sa mga content creator Ang galing nila gumawa, no? Ang galing nila gumawa
Siyempre, di ba? Sana next year, pagpalain tayo ng Diyos, magkaroon tayo kahit yung Akaso 360. Oh guys, no, reshare ko na rin pala. Yung nakita kong bago yung sa 360. Ang ganda ng Akaso, no, ang galing. Ang galing yung Akaso na yun, no. Oy, tsaka pala, share ko na rin. Yung top speed pala natin dito kay, ano. So, na top speed ko siya nung nag 1,000 RPM ako ng center spring. 113 kph yung top speed nasa 8,000 RPM. So pwede pa siyang dumulo na. Syempre kasi yung sa pinaka-top speed natin is medyo may clean daan. Kaya bitin siya. Kaya hanggang doon lang. Pero more on kasi guys, simula nung nag-easy ride ako. Nung easy ride talaga more on top speed ako. Nag 120 ako doon, 121. Pero dito, syempre adventure to ADB. Hindi ko dito kailangan ng top speed. Ang kailangan ko rito arangkada tsaka torque. Arangkada ang kailangan ko. Syempre, maglalagay pa tayo ng mga top box. Tapos yung side top box din. Maglalagay din tayo. Maglalagay tayo yung bracket. Ay ano, cash guys. Syempre, gagawin din touring set ko. Tapos sa tayo rin sa era ng pabilisan. Papogi rin, Tito Concept. Sabi nga ng iba, Tito Concept kasi may top box saka ano. May top box saka ano. May top box saka crash guide dyan, Tito Concept. Which is okay naman, para sa akin yung ganong concept. Pogi naman tingnan yan kasi nagbumakang premium yung ating motor nun. Ugapo. Pero bumukha tayo mamahalin. So, malapit na rin pala ito mag-out of warranty. Siyempre, alam ko, ang warranty ng motor, 10,000 or 12 months o 13 months. So, yun guys, yung hoist ko pala sa front, is nawala na siya. Napalitan siya ng bago, yes. Napalitan na siya ng bago. Napalitan na siya ng bagong headlight. Stock din. So, yun nga, share ko pala, no? Napansin kasi ako sa headlight natin. May bulak siya sa may likuran ng bakal na headlight. Oh, yun. Meron siyang bulak doon sa likuran ng headlight natin, di ba? Headlight, tapos may mga parang tusok-tusok doon. Pero nakalagay na bulak. So, ginawa ko, siyempre, ang napalitan ditong headlight is yung dito lang, yung stock ko na nagka-moist. Itong isang-isa, is-stock siya, hindi pa siya napalitan. So, nangyayari nun guys, pag naulan ng itong motor ko, nababad sa ulan, pagka-pa-under ko, nagmo-moist yung old na headlight. Nagkaka-moist siya. So, nagkaka-moist siya. Ang nangyayari, wala naman siya after mo i-stock yung motor. Pero pag ginamit na naka-open yung headlight, nagmo-moist siya. So, may napansin ako, tinaray ko siyang dagdagan yung yung bulak sa likod ng headlight. Then, napansin ko na parang kumonti yung niya. Nawala yung headlight. Na-prevent yung Na-prevent yung moist sa headlight. Yan. Na-prevent yung moist sa headlight. So, pagka-prevent yung moist sa headlight, di ko na siya na-encounter. So, yun guys, try yung lagyan yung headlight nyo sa likuran ng bulak. Yes, cotton or bulak sa likuran. Mas ako yung bulak talaga yung nakalagay doon eh. So, bali, bago ko siya nalagyan ng bulak, kinulas ko muna itong kabilaan. So, wala lang ako video na kasi mabilis ang kalasan lang yun. Kasi, isigipan ko nga itong sa visor kasi umuuga siya, no? Kita nyo naman guys, umuuga siya. So, napili ko ganyan talaga siya ata kasi mauga siya eh. Hindi na siya mahigpitan eh. Tapos yung looban nito, mga nalostrig yung saksakan ng mga bolts sa nuts. Natawa na lang ako. Ayaw ko na. So, ako na lang siya use pag maraming time. So, yun, yung sa CVT pala natin, yung kasukat natin sa CVT, siya, pang Vespa Primavera 150. Sa Flyball, 19x70 yung sukat. Search nyo lang sa Shopee, lalabas naman siya. Tapos yung bell natin, pwede tayong gumamit ng pang Vespa, kaso kakat lang natin yung uso. Pero may napansin kami sa group, pwede yung pang Vespa 300 to 50. Kagaya sa slider piece natin. Bawal yung pang Vespa 150 kasi napakaliit. So pwede yung pang Vespa 250 300 GTS. Yun. Pwede yun. Pwede natin yung gamitin pang samantala. I mean, pwede na rin pampalit sa stock. Kasi yung stock natin, mabilis siyang mabilis siyang lumambot eh. Nawawala agad yung niya. Yung tawag dito, lumalambot agad siya eh. Kaya mas okay talaga magpalit na lang din tayo.
para maiwasan. Yun, malapit na tayo sa trabaho natin. Ay! Trabaho na naman. Hindi, gusto ko rito sa putan natin, hindi ka nabibitin sa arangkada eh. Kasi yun nga lang mabagal. Siyempre, ADB, ang bigat eh. Siyempre, easy ride, guys ha. Easy ride, 150 Fi, 115 kilograms. From ADB ni Rusi, 145 kilograms. Ihamak na mas mabigat siya kay ADB ni Honda na 135 kilograms lang, di ba? O yung top box bracket pala natin, ang kasakat daw niya pang ADB 150. So, dito pa lang guys, ikakat ko na yung video. So, yun. Maraming salamat sa suporta. Kahit minsan lang tayo magbigay ng video, is nanonood pa rin kayo. Yun, laking thank you na yun. Tapos, syempre, share and subscribe na sa ating YouTube channel. Yan, Alpas Motovlog. Sana wala kayo magsawang suportahan ako sa pag-video ko na to hanggang sa dulo. Char. Alam, may dulo-dulo pang malalaman eh, no? Yun. Sana soon, maging ano rin tayo. Kaya naman yan lahat, diba? Ipasok ka dyan. Pasok ka. Diyan na lang tayo sa gilid. Kasi mainit eh. So yun guys, putulin ko na yung live ko dito. Yun! Bye!